Mga idol at kabayan, breaking news! Japan kumilos na upang tulungan ang Pilipinas na palakasin pa ang depensa sa kalupaan, sa himpapawid at maging sa karagatan. Japan Defense Minister darating sa Pilipinas bukas para formal na isapinal kay Department of National Defense Teodoro Jr. ang mga kailangan ng Armed Forces of the Philippines para mapalakas ang depensa ng ating bansa. Ayon sa source, mag-e-export ang Japan sa Pilipinas ng karagdagang mga air surveillance radar, ground self-defense force high mobility vehicle at Maritime Self-Defense Force destroyers. Wow na wow! Amerika naglabas ng pahayag sa pagkondena sa delikadong ginawa ng People's Liberation Army helicopter sa isang eroplano ng BFAR na nagpapatrol sa Bajo de Masinloc. Ipinailala ng Estados Unidos sa China na ang 1951 Mutual Defense Treaty ay sakop ang anumang armadong pag-atake sa Armed Forces of the Philippines, pampublikong mga barko, eroplano, kabilang na ang Coast Guard, saan man sa South China Sea, kabilang na ang West Philippine Sea. Sa Japan, inihayag ng isang eksperto na ang ginawang show of force ng Japan, France at Amerika ay isang mensahe laban sa China na huwag hahinain ang katatagan at kapayapaan sa Rio. Buong pwersa ng French Carrier Strike Group darating sa Subic Base sa Maynila. FA-50 at Dassault Rafale magsasanay. Destroyer ng France at 2 missile frigate ng Pilipinas magsasanay din sa katubigan ng Pilipinas. Matapos ang ginawang napakadelikadong paglapit ng isang People's Liberation Army Navy helicopter sa isang eroplano ng BFAR sa airspace ng Bajo de Masinloc, agad namang nagpakita ang suporta ang mga kaalyado at partners na bansa ng Pilipinas tulad ng bansang UK, New Zealand, Australia, Denmark at ang Amerika. Naglabas ng pahayag ang US State Department upang muling ipaalala sa China na suportado nito ang Pilipinas bilang kaalyado sa ginawang napakadelikadong at irresponsableng aksyong militar ng China na makialam sa maritime air operation na ginawa ng BFAR sa bisinidad ng Scarborough Shoal. Muling sinabi ng Amerika na ang 1951 Mutual Defense Treaty ay kabilang ang armadong pag-atake sa Armed Forces of the Philippines, pampublikong mga barko, eroplano, kabilang na ang Coast Guard, saan man sa South China Sea o West Philippine Sea. Kay Secretary Marco Rubio bilang bagong US State Secretary ng Amerika, maraming salamat sa suporta. Japan, hindi pababayaan ang Pilipinas. Sa katunayan, ayon sa pinakabagong impormasyong ibinahagi ng isang pahayagan sa Japan na ang Pilipinas at Japan ay merong nakaplanong tinatawag nilang Defense Equipment Export Framework. Ibig sabihin nito mga kabayan, marami pang mga makabagong mga gamit pang depensa ang darating sa Pilipinas na magmumula sa Japan para sa Armed Forces of the Philippines. Darating sa Maynila ngayong Sabado si Japan Defense Minister Jen Nakatani upang formal na magkaroon ng kasunduan kay Secretary of National Defense Gibo Teodoro Jr. partikular sa usaping ito at sa patuloy na pagiging agresibo ng China. Kinumpirma din ng pahayagan na ang mga na-order ng Pilipinas na air surveillance radar system ay nakumpleto na at ikinukonsidera pa ng Japan ang pag-export ng mas marami pang radar sa Pilipinas at mga ground self-defense force, high mobility vehicle at maritime self-defense force, destroyers. Wow na wow mga kabayan. Tama ang inyong narinig mga kabayan. Mga destroyers, mga barkong pandigma na kayang tumapat at dumepensa sa karagatan natin sa West Philippine Sea. Dagdag pa dito ang pagbisita ng delegado ng Japan sa Maynila ay upang malaman kung ano pa ang mga kinakailangan ng Pilipinas. Kinututulan ng Japan ang ginagawa ng China na sinusubukang daanin sa puwersa ang kanilang mga pag-aangkin sa East China Sea at sa West Philippine Sea. Pag-uusapan din ng dalawang bansa ang mga alintuntunin para sa joint training ng Self-Defense Force at Armed Forces of the Philippines at mga multilateral joint exercise kasama ang Amerika, Australia. Sa Japan, maraming salamat. Isang security expert sa Japan ang nagsabi na ang ginawang magkasanib na pagpapakita ng puwersa ng Amerika, France at Japan sa isinagawang Pacific Stellar 2025 ay isang mensahe laban sa China. Gusto kasi ng China mga kabayan na baguhin at kontrolin ang East China Sea, Taiwan Strait at ang South China Sea na kabilang na ang West Philippine Sea. Aircraft carriers are symbols of their respective navies. A joint exercise involving the aircraft carriers and navies of these 3 countries has great significance, as it's a demonstration of the strong unity that they enjoy. Basically, I think this exercise is intended to send a message, and the main target is China. Beijing has been using its naval and aerial power to make steady advances into the waters in this region, and it is wielding that power to gradually change the status quo. The countries which took part in this drill want to put a stop to that.
But Japan, the US and Europe, including France, have shown that when it comes to the Pacific region, their cooperative relationship is unshakable. And I think that's a message which China will understand. Bilang pagpapakita ng suporta ng France sa Pilipinas, ang French Carrier Strike Group ay nakatakdang dumaong sa Subic Bay ngayong ika-22 ng Pebrero. Dagdag pa dito, bago dumaong ang French Carrier Strike Group sa bansa, magsasagwa muna ang mga eroplanong mandirigma ng Philippine Air Force at Dassault Rafale ng France ng mga pagsasanay sa airspace ng bansa. Ang barkong pandigma naman ng France, ang destroyer, ay makikipagsanay sa BRP Jose Rizal FF-150 at BRP Gregorio del Pilar sa hindi dinetalyeng lokasyon. Isinawalat din ng source na simula pa lang noong ika-5 ng Pebrero, nasa Clark Air Base na sa Pampanga ang isang maritime patrol aircraft ng France upang suportahan ang kanilang Carrier Strike Group. Kasama ng France aircraft carrier ang dalawang multi-mission destroyers, air defense destroyer at isang auxiliary oil replenishment ship sa bansang France. Maraming salamat. Sa isang maikling video naman, ipinakita ng France, Amerika at Japan ang kanilang puwersa at pagtutulungan upang mapanatili ang malay at bukas na Indo-Pacific region. Laban Pinas.